Good evening po. Ito ang mapapakita ko sa inyo. Nagpapakita lamang po ito na mas karumal-dumal na di hamak ang nangyaring pagpatay. Sabihin ko na pagpatay kasi hindi na nakikita sa mga missing sabongero. Grabe, kung sa war on drugs pa, may patay pero nakikita pa. Yung mga katawan nakikita. Pero dito, sa kay Atong Ang na style, walang nakikita kahit isa. At bago ako magpatuloy, nais kong ihingi sa inyo ng pahintulot o pagpayag na kung pwede ay bigyan nyo ako ng donation para ipagbayad ko sa pagsampa ng kaso na kuwaranto laban kay Erwin Tulfo sa Senado, sa Senate Electoral Tribunal. Mananatili siyang senador ng Pilipinas na na-isyuhan ng passport ng Amerika. American citizen siya. At naging sundalo pa siya ng Amerika. Mula noong 1988. At saka lumaban siya 1991. Siyempre, pag magsundalo ka ng isang bansa, nanunumpa ka sa watawat nila, nanunumpa ka sa konstitusyon, ipaglaban mo hanggang kamatayan. Ang ibig sabihin, may pledge of allegiance ka na. Pag may pledge of allegiance ka na, that is inimical according to the Constitution. Inimical to the society and to our country. So ngayon, diyan lang po, 60,000 kasi bayaran ko sa Senate Electoral Tribunal. Dito lang po, ito po ang aking mga GCash number, Maya number, Palawan Pay, tapos GoTime, at tapos ang aking bank accounts, meron diyang PayPal, meron diyang BDO, merong PNB. Okay, proceed tayo po sa ating topic. Mas karumal-dumal po ang nangyari pagpatay po sa mga missing na sabongero. Kung ikumpara mo sa nangyari, kasi sa panahon ni Duterte, yung mga namatay sa war on drugs, isang baril lang, isang bala lang, patay na kagad. Itong mga pinatay sa ni Atong Ang, sabihin ko nang usawa ko na, sinisiguro ko na si Atong Ang, kasapangan niya sa pera o kasibaan sa pera ay matindi, mas matindi ang dihamak. Ipakita ko sa inyo ang isang ehemplo paano pinatay yung master agent na si Richard Lasca na taga San Pablo City, Laguna. Ito po siya. Matindi talaga. Hindi ko lubos maisip yung kinikwento ni alias Totoy kung paano pinatay. At may ibinigay pa si alias Totoy na video na kanyang kuha. Kuha din ito na kasama niyang pulis. At ang pulis na yun, kernel pa yun. So, binigay sa kanya para sana isunugin. Pero naitabi niya ito. Ito po yun. Mabuti na lang naitabi niya. So, ito yun. Pahiram muna ng Jimmy 7 ng inyong Itinali sa sakong may buhangin bago itinapon sa Taal Lake. Ganyan ang ginawa sa mga nawawalang sabongero ayon kay alias Totoy, ang akusadong gusto nang tumestigo sa kaso. Naglabas din siya ng video sa pagkakagapos sa nawawalang sabong master agent bago umano ito pinatay. Panoorin sa aking eksklusibong pagtutok. Pinaniwalaan mo pa sila. Sa videong hawak ni alias Totoy, ang nagpakilalang direktang bahagi sa kaso ng mga missing sabongero, kita ang isang lalaking tila nakagapos sa anyay isang sasakyan habang tinatanong ng mga lalaki. Dati po ako sir na master agent doon. Hindi aninag ang mukha ng lalaking nakagapos dahil balot ito ng mask. Pero ayon kay alias Totoy, ito si Ricardo John Lasco. Kabilang si Lasco sa 34 na sabongerong 4 na taon nang nawawala. Si Lasco ang 44 anyos na master agent na dinukot ng hindi bababa
sa 10 armadong lalaki sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna. Noong August 2021, bilang master agent, binigyan ng prangkisa si Lasco para makapagpalabas ng online sabong. Sa kanya tataya ang mga sabongero at ang kita porsyentuhan. May bahagi ang nagbigay sa kanya ng prangkisa at syempre pati siya. Ayon kay Elias Totoy, kasama ang bidyong ito sa ipapasa niya sa mga otoridad sa kanyang paglutang anumang araw mula ngayon. Una nang sinabi ni Elias Totoy na alinsunod sa utos anya ng among hindi pa muna niya tinukoy, binayaran niya ang isang grupo para patayin si Lasco matapos itong pagbintangang pinirata ang isang online sabong broadcast. Nagpapataya din siya na mas malaking porsyento na wala siyang kahirap-hirap. Kumina yung sales pinahanap. Ang video ni Lasco pinadalaan niya ng mga taong binayaran niya bilang pruweba na nakuha nila ito. Ang nagbigay ng video, isa sa pinaka-team leader sa kumuha kay John Lasco. Ano ang background ng mga ito? Ito ba yung mga sibilyan? O ito yung uniformado o ano? Sila ay mga uniformado, Sundalo po o pulis? pulis. Kasama ho sila sa kakasuhan, tama po? Kasama sila. Basta isang grupo yan. Ayon kay Elias Totoy, pagkadukot kay Lasco at nang makuna na ito ng cellphone video bilang pruweba, ay agad din itong itinumba. Pagkuha sa kanya, sinakay sa sasakyan at inimbestigahan, ikot-ikot bago pinatay. Yun hong video na yan, kailan ho kinunan? Hindi ko matandaan, basta yung paglabas doon sa CCTV, yun na yun, tuloy-tuloy yun. Pagsakay ng sasakyan, kinuhaan na nila yan. Hindi lang daw 2 million pesos ang kanilang ibinayad sa grupong pumatay kay Lasco. Humirit anya ng dagdag na 2 milyong piso ang grupong kinontrata para tapusin ang trabaho. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng 2 million para anuhin yun. Kulang ng 2 million, sir. Gawa ng maraming tao ang ginamit ko dito. Tulad ng ibang missing sabongero ayon kay Elias Totoy, tinali daw sa sakong may buhangin ang labi ni Lasco para hindi lumutang. Tsaka pinalubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Napanood na ng kapatid ni Lasco ang video at kinumpirmang ang kapatid na si John ang nakagapos. Panawagan ng kanyang pamilya sa gobyerno ngayong may development na sa kaso. Bigyang proteksyon ang mga testigo at investigasyon ang lokasyong binanggit sa posibleng tapunan ng mga bangkay, yung Taal Lake sa Batangas. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Karumal-dumal talaga nangyari. At talo pa ang war on drugs dito. Sa war on drugs, narinig natin ang kwentuhan ay hanggang isang baril lang, dalawang baril, 2 putok, patay. Ito, tinorture pa. Yung iba sa kinwento ni alias Totoy o si Julie Dondon Patidungog ay talagang yung alambre, tinali sa liig at ginanon. Grabe. Yung torture, may torture na bago patayin. Ito, sobra-sobra po ito sa kwan. Sobra-sobra pa ito sa ginawa sa mga kaso na mga war on drugs na sinasampa ngayon laban kay Digong Duterte. No? At yan ang ating titingnan ngayon. At bakit naman parang
Parang baliwala lang sa kanila. It's all in the name of money. Tapos, nakita naman natin sa kwento, ang dahilan daw na nag-utos si Atong Ang na papatayin yan, according to Dundun, ay nalugi daw yung kanilang isabong ng dahil sa kay Master Agent John Lasco. So yan ang kanilang sinasabi. Kasi nga, pagkakaintindi ko, nagprangkisa-prangkisa sila siguro ni Atong noon, at kung sino may papasok sa isang lugar, sadyan siya sa kanyang lugar, ang ginawa daw ang akusasyon nito sa kanya ay nagpatugtog siya ng ang sabong na matagal ng hindi live at kumikita siya doon sa isabong. Akala naman ng mga tumataya daw kuno ay ang nangyari ay live na pagpatugtog. So kumbaga parang naintindihan ko yung may mamimili si Atong Ang kung saan siya magpapalaban ng manok at doon kukunan. At siyempre expected yung lahat ng mga na kumukuha ng prangkisa sa kanya ay ipipid live through internet. At sila naman yun magpipid live at magtayaan. May kanya silang plataforma na tayaan. Pero nung later, yung kapatid ka ng misis ko natalo 1 milyon dyan Na-addict kahit gabi, matutulog na lang sa kama na lang, tumataya pa. So ganun po katindi ang social problem ng sabong na yan. Ibig sabihin po, hinihiling ko po sa lahat ng congressman na nanalo, hindi ko natitingnan kung paano kayo nanalo. Sa mga senador, hindi ko natitingnan paano kayo nanalo. Please lang po, ang laki po ng tulong na may bibigay sa ating bansa kung tanggalin na lang po ang lahat ng klaseng sugal. Kung mayroon man sabong, kasi nga ay na yan, century na tradition sa mga Pilipino. Mula pa na pinamana pala yan ng Espanyol. Ay, pwede ba ibalik na lang na ilimitahan na lang hulihin ang mga nagpapasabong sa labas ng sabungan? Doon na lang sa sabungan yan para kung sino lang yan papasok doon ay puro mga matatanda. Ang problema kasi nitong kung online, pati mga bata po ay natututo magsugal. So, alam ko dyan, ang mga style ng mga ngayon, wala na ngayon. Dati may ticket, di ba? Kung sino papasok, may ticket. So, kumikita ang bayan sa sabungan sa pamamagitan ng mga ticket na binabayad. Papasok. Ngayon, hindi na po. Papasok kahit sino, libre. Tapos, pagpasok mo doon, may computer na, doon ka na tumaya sa computer. Ganun na po ngayon, wala na yung Kristo na, ayos go. Yung mga Kristo na magsasalo ng taya, wala na po ngayon yan. Ano na lang, ang lahat na mananaya, pagpapasok sa mga lahat na sabungan ngayon, ang lahat na sabungan po ngayon ay mayroon ng tinatawag na mga computers. At lahat na mananaya, doon lang sa computer tataya. So imagine mo yan, dadalhin na sa labas po ng bulangan kung tawagin yan sa mga Bisaya. So sa labas ng sabungan, mayroon na mga computer tapos ino-online na rin. Kaya yan ang dapat masasawata. Kita mo, pumapatay si Atong Ang dahil lang sa sugal. Walang pinag-iba, mas markarumal-dumal pa siya sa pugo. Mas matindi pag ginawa niya kaysa pugo. Hindi ba? Dapat na talaga maputol na tong sungay ni Atong Ang. Kasi matagal na to, ever since the world began. Siya po ay master talaga to sa mga sugal. Wala siyang nilihis. Magkapareho lang sila ng kasing satanas lang sila ni Bong Pineda. Hindi man kumpirmado, marami ka rin narinig na pinapatay din ni Bong Pineda. So, ibig sabihin, ganun po ang ugali pala talaga ng gambling lord. Kailangan pumatay para patuloy ang panalo. So, hanggang dyan na muna tayo at mamaya ibablog ko naman uli. Titingnan natin, ang susunod ng vlog ay kailangan crime against humanity ng ikakaso kay Atong Ang. Maraming salamat po. Si Pastor Rudy Rabi, Adelaide C., si Kabutihan,
Tapos si Romel Bengson. Tapos si sino pa? Nelson Lajer, Jeronimo Nario, tapos si Imornibal, Andrea Gueco, Kabutihan, tapos Jiang Lina Tintin, simpleng math na lang ang Peking War on Drugs ni Digong Yong, may biktima na 33K. Kasamantala yung mga sabungero, may Leslie Umano, 130 na katao, tapos bilyon-bilyon. Okay? So, yung sa War on Drugs, hindi sila kumikita doon eh. Dito kumikita. Imornibal sa La Union. Live po gusto ko po matiempo ka. Salamat po, naka-live ka. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening. Wonder Mike, Octavio Sanchez, Masiba at Swapang. So, yan po ang ating ngayon. No? Shout out lang po sa lahat. Sindikato, kasi hanggang ngayon wala ako, di ako bakit pinatay ang mga manugbulang. Hindi ko alam kasi po ang akusasyon nila may mga TUP. Anong TUP? Yung manok, yung tari, imbes na street ang pagkabit, isang klase sa TUP ay ililihis para pag bumanat ang manok, hindi makatama. So mananalo na yung kalaban. Tapos iti-text sa kung sino mananaya ay tayaan na ng todo. Ganun po ang diskarte. Good evening, Tantan Casino. Pastor Rodi Rabi, magandang gabi po.